Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,552-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bago sumali si Alvin sa Heavenly Daw Alliance, ang kanilang pinakamalakas na powerhouse ay dalawang 8-star Gods of War, ang kanilang pinuno, si Ashton Palmer, at ang First Guardian. Pagkatapos, ang kanilang 7-star Gods of War ay pawang mga Guardian. Noong una, plinano ng Heavenly Alliance daw na gawing pangsyam na tagapangalaga si Alvin matapos itong imbitahan na sumali sa kanilang alyansa. Gayunpaman, matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan at cultivation base ni Alvin, naisip ni Ashton na mas angkop na gawing Vice Alliance leader si Alvin. Bagamat hindi iniisip ni Alvin na malaking bagay ito, alam ni Shanming na ang bagay na ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa Heavenly Daw Alliance. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na si Ashton at sinabing, "Young Master, hindi naman masama ang kapaligiran ng paglilinang sa lugar na tinutuluyan ko. Bakit hindi ka maglinang doon? Hindi na kailangan yan." Umiling si Alvin. "Ang kailangan ko lang ay isang tahimik na lugar kung saan walang tao sa paligid." Hindi na nagpatuloy si Ashton sa pagpupumilit matapos makita kung gaano determinado si Alvin. Kasunod nito, ipinakita niya kay Alvin ang paligid ng base ng Heavenly Daw Alliance. "Bata, kung mayroon mang lugar na nakakuha ng iyong atensyon, pakisabihan po ako. Aayusin ko ang iyong paglilinang doon kahit may nakatira man o wala," sabi ni Ashton. Bilang pinuno ng Heavenly Daw Alliance, natural lamang na may awtoridad si Ashton na gumawa ng mga ganitong desisyon. Kung may sino mang tumutol dito, maaari niya lamang itong palayasin. "Magtatanam ako sa lugar na iyon," sabi ni Alvin nang makita niya ang isang tigang na lambak sa hilaga ng base. Karamihan sa mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance ay hindi pumupunta sa lugar na ito upang magsaka, mas gusto nila ang mga lugar kung saan sila napapalibutan ng malalagang halaman na may mga ibong huni sa likuran. "Bata," sabi ni Ashton nang may ngiti, bagamat halos pareho lang ang kapaligiran ng paglilinang sa base, masyadong tigang at tiwangwang ang lugar na ito. "Bakit hindi ka pumili ng lugar na may mas magandang tanawin?" Umiling si Alvin at sinabing, "Hindi na kailangan yan. Gusto ko lang ng tahimik na lugar na walang tao sa paligid para mag-cultivate." Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy na sinasabi, "Pinuno, mula ngayon, dito na ako mag-cultivate. Ayokong maabala maliban na lang kung para sa seryosong bagay." Tumango si Ashton at buong kumpiyansang sinabi, "Huwag kang mag-alala, batang Panginoon. Gagawin kong bawal ang lugar na ito para hindi ka maabala." "Salamat." Tumango si Alvin. Medyo nagulat si Ashton sa mayanhing ugali ni Alvin. Sabi niya, "Young Master, hindi mo na kailangang maging magalang. Isang karangalan para sa akin na tulungan ka." Kasunod nito, bago nagsimulang magsaka si Alvin sa tigang na lambak, nakipagpalitan siya ng soul pearls kay Ashton. Hindi tulad ng ibang mga lugar, ang Nine Serenities ay hindi naghihigpit sa paggamit ng soul pearls o mga panlabas na bagay tulad ng celestial talismans, celestial pills, at celestial weapons. Ang tanging paghihigpit sa Nine Serenities battlefield ay ang cultivation base ng isang tao. Ang mga nakamit na ang pagka-Diyos ay hindi maaaring makapasok sa Nine Serenities battlefield. Kaya naman, ang Nine Serenities battlefield ay parang isang maliit na bersyon lamang ng isang Devata realms na walang mga Diyos. Dahil sa kung gaano kadelikado ang lugar, kadalasan, tanging mga may titulong Celestial Emperor lamang ang pumupunta sa lugar na ito. Hindi ko inaasahan na ang Young Master ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven ay pupunta sa Nine Serenities battlefield. Bukod pa rito, sumali pa siya sa Heavenly Daw Alliance. Nasabi ni Ashton sa sarili habang pinapanood niya si Alvin na maglaho sa harap ng kanyang mga mata, isang bagay na lamang ng panahon para sa isang taong tulad niya na makamit ang pagka-Diyos. Makakabuti para sa akin na mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. Bukod pa rito, ang kanyang amo ay ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na isa ng Diyos ngayon. Si Ashton ay isang cultivator na walang sekta at isang 8-star God of War. Mas gusto niyang maglakbay ng walang hadlang kaysa sumali sa isang puwersa. Kaya naman, wala siyang mga kaibigan sa mga puwersang nasa antas langit o mga palasyo sa langit.
Ang kanyang mga kaibigan ay mga cultivator na walang sekta tulad niya. Gayunpaman, nitong mga nakaraang panahon, mas pinag-iisipan niya ang kanyang kinabukasan simula nang siya ay maipit sa cultivation base na ito sa loob ng 10,000 taon. Nag-iisa siya sa paglipas ng mga taon, naghahanap ng mga paraan upang makalusot, at ang kanyang kalungkutan ay lalo lamang tumindi sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga celestial na hindi nagkaroon ng tagumpay pagkatapos ng mahabang panahon ay karaniwang sumusuong sa malalaking panganib para lamang makalusot. Ang ilan ay mapalad at ginagantimpalaan ng isang tagumpay, ngunit karamihan sa kanila ay karaniwang nagbabayad ng halaga para sa mga panganib na kanilang kinuha. Ang Nine Serenities Battlefield at Purgatory Battlefield ay isa sa mga mapanganib na paraan para makamit ng mga celestial na ito ang isang tagumpay. Kaya naman, maraming hindi kilala at walang sektang 7, 8, o maging 9-star gods of war sa mga lugar na ito. Si Ashten, ang pinuno ng Heavenly Dao Alliance, at karamihan sa mga guardian ay ganoong mga tao. Matapos maging Diyos ang batang Panginoon, maaaring gabayan niya ako. Dahil dyan, maaaring magkaroon ako ng malaking tagumpay. Bukod pa rito, nabuo at naunawaan na niya ang 2 sa 4 na daos ng langit at lupa. Kadalasan, medyo malayo si Ashten. Mananatili siyang malayo kahit na makaharap niya ang mga Heavenly Emperor ng iba't ibang Devata realms. Tutal, mas malakas siya kaysa sa marami sa kanila. Gayunpaman, masigasig siya kay Alvin. Ito ay dahil sa kanyang pag-asa na matutulungan siya ni Alvin sa kanyang cultivation sa hinaharap. Pagkaalis ni Ashten, agad niyang iniutos na gawing isang ipinagbabawal na lugar ang lugar kung saan nagsaka si Alvin. Inayos pa niya ang pagpapatrolya ng ilang matatanda at disipulo sa lugar at papatayin ang sinumang maglalakas loob na lumapit sa lugar na iyon. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang mga utos ni Ashten. Maraming tao ang nagtataka kung bakit naging bawal ang lugar na iyon. Ipinagbabawal na lugar. Bakit naging bawal na lugar ang tigang na lugar na iyon? May nakita ba silang kayamanan doon? Hindi nagtagal at nalaman ng mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance na ang tigang na lambak ay ginawang isang ipinagbabawal na lugar dahil ito ang lupang tinatamnan ng isang bagong dating. Kasabay nito, natuklasan din nila na ang bagong dating ay walang iba kundi ang maharlikang nakadamit lila na kamakailan lamang ay sumikat. Ang maharlikang nakasuot ng lila. Ang maharlikang nakasuot ng lila ay naglilinang doon. Nabalitaan ko lang na ang nobleman na nakasuot ng lila ay hindi naging ikasyam na tagapangalaga ng ating alyansa matapos sumali sa ating alyansa. Nabalitaan kong ginawa siyang vice-leader ng alyansa natin ng pinuno. Maraming tao ang nagulat sa balitang ito. Tutal, ang Heavenly Dao Alliance ay hindi pa nagkaroon ng Vice Alliance Leader noon. Bukod dito, malinaw na ang posisyon ng Vice Alliance Leader ay mas mataas kaysa sa isang Guardian. Hoy, mas mataas ang posisyon ng Vice Alliance Leader kaysa sa mga Guardian. Hindi ba't sa tingin mo ay hindi ito patas? Ang First Guardian ay isang 8-star God of War, pero bakit ang purple-clad nobleman ang Vice Alliance Leader? Tama. Ang maharlikang nakasuot ng lila ay isa lamang 7 bituin na Diyos ng digmaan. Paanong mas mataas ang posisyon niya kaysa sa unang tagapangalaga? Marahil, mas malakas talaga siya kaysa sa ating unang tagapangalaga. Di nagtagal, kumalat din ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Hoy, narinig mo ba? Tila, ang maharlikang nakasuot ng lila ang tanging tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ng Solitary Destructive Heaven. Ibig sabihin, ang nobleman na nakasuot ng lila ay si Alvin, ang nagwagi sa labanan ng mga henyo ng Devata Realm. Hindi ko alam na pumunta siya sa Nine Serenities Battlefield at sumali pa sa ating Heavenly Dao Alliance. Nabalitaan ko ang tungkol sa kanya noong umalis siya sa Nine Serenities Battlefield 1 buwan na ang nakalipas. Siya ang unang kalahok na may lakas na maihahambing sa isang nangungunang 7-star God of War na lumitaw sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Isa na siyang 9 Palaces Celestial Emperor noong panahong iyon. Narinig ko ang tungkol dito 4 na buwan na ang nakalilipas. Ginantimpalaan siya ng Exploding Element Celestial Fruit dahil sa pagkapanalo niya sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Kaya naman, sigurado ang lahat na isa na siyang 10 Direction Celestial Emperor. Higit sa lahat, pinaghihinalaan na kasing lakas siya ng isang nangungunang 8-star God of War. Isang nangungunang 8-star God of War.
Kung totoo yan, hindi ba't ibig sabihin noon ay mas malakas siya kaysa sa ating pinuno? Tama iyan. Narinig kong gusto ng ating pinuno na isuko ang kanyang posisyon kay Alvin, ngunit tumanggi si Alvin. Kaya naman ginawa siya ng ating pinuno na Vice Alliance Leader. Matagal na nagulat ang mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance matapos malaman ang nakakagulat na balita. Mas lalo pa silang nagulat nang malaman nila ang tungkol sa mga nagawa ng bagong Vice Alliance Leader mula sa mga miyembrong kababalik lang sa 9 Serenites Battlefield. 3,553. Ang ating Vice Alliance Leader, ang maharlikang nakasuot ng lila, ay siya ring tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Hindi ka panipaniwala na ang isang taong wala pang 1,000 taong gulang ay nagtataglay ng lakas ng isang nangungunang 7-star God of War noong panahong lumahok siya sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Walang katulad ito sa kasaysayan ng lahat ng Devata Realms. Marahil, tanging ang mga batang henyo mula sa Realms of Gods lamang ang makakatapat niya. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa kaguluhang idinulot niya matapos sumali sa Heavenly Daw Alliance. Kahit ang mga kakasali lang sa alyansa matapos makapasa sa recruitment test ay nagulat nang malaman nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ng nobleman na nakasuot ng lila. Samantala, si Alvin ay lubos na nakatutok sa kanyang cultivation. Nais niyang makamit ang pagkadyo sa pinakamaikling panahon at palalimin ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan at sa 4 na daos ng langit at lupa upang mapalakas ang kanyang lakas. Sa isang kisap mata lamang, kalahating taon na ang lumipas mula nang sumali si Alvin sa Heavenly Daw Alliance. Sa panahong ito, nanatili lamang siya sa tigang na lambak. Bukod sa mga nakapasa sa nakaraang recruitment test, sina Ashton, ang pinuno ng Alliance, at Shanming, ang ikapitong tagapangalaga ng Heavenly Daw Alliance, wala pang nakakita kay Alvin sa panahong ito. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang balita tungkol sa pagsali ni Alvin sa Heavenly Daw Alliance at ang kanyang pagkakakilanlan ay kumalat din sa malawak na larangan ng digmaan ng 9 Serenities. Katulad ng mga nasa Heavenly Daw Alliance, lahat ay nagulat. Lahat, maliban sa mga nasa closed cultivation, sa 9 Serenities Battlefield ay narinig na ang tungkol kay Alvin. Bilang isang maharlikang nakasuot ng lila, si Alvin ay sumikat sa 9 Eastern Regions ng 9 Serenities Battlefield. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang kanyang katanyagan ay nalampasan pa ang Ashton, ang dating pinakamalakas na powerhouse sa 9 Eastern Regions. Sa kasalukuyan, napalitan na ni Alvin si Ashton bilang pinakamalakas na powerhouse sa 9 Eastern Regions. Hindi lang ang 9 Eastern Territories, kundi walang sinuman sa silangang rehiyon ang makakapantay sa walang kapantay na tunay na disipulo ng maalamat na Heavenly Emperor. Isang nangungunang 8-star God of War. Sa tingin ko wala namang nangungunang 8-star Gods of War sa silangang rehiyon, di ba? Ang katanyagan ni Alvin ay hindi lamang limitado sa 9 na rehiyon sa silangan. Ito ay kumalat na sa buong silangang rehiyon. Umaasa ang pinuno ng Autumn Cloud Alliance, si Yunlun, na makilala si Alvin, ang pangalawang pinuno ng Heavenly Daw Alliance at ang batang Panginoon ng Solitary Destructive Heaven. Umaasa ang pinuno ng Dolan Alliance, si Victor Dolan, na makilala ang Vice Alliance Leader. Habang kumakalat ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, maraming pinuno ng iba't ibang alyansa ang gustong makipagkita kay Alvin. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakausap si Alvin. Si Ashton, ang pinuno ng Heavenly Daw Alliance, ay hindi maaaring tumanggi sa ilan sa mga kahilingan ng mga pinuno dahil medyo malakas ang mga ito. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi ang akayin sila sa tigang na lambak. Gayunpaman, ang mga pinunong ito ay personal na tinanggihan ni Alvin sa pasukan ng lambak. Dahil dito, nagsimulang kumalat balita tungkol sa pagtanggi ni Alvin na makipagkita kahit kanino, at ang bilang ng mga taong bumibisita sa Heavenly Daw Alliance upang makipagkita kay Alvin ay nagsimulang bumaba rin. Sa oras na ito, tinanong ni Shanming, ang ikapitong tagapangalaga ng Heavenly Daw Alliance, si Ashton, pinuno, nandito ba sila para agawin ang ating pangalawang pinuno? Tumanggo si Ashton. Hindi ba halata naman? Kahit na hindi nila siya ma-recruit, makakabuti pa rin para sa kanila na makilala siya. Habang nag-uusap sina Ashton at Shanming, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng base ng Heavenly Daw Alliance. Ako si Wally, ang pangalawang tunay na disipulo ng Emperador ng Langit. Nandito ako para makilala ang inyong pangalawang pinuno, si Alvin.
Gusto ko siyang hamanin sa isang tunggalian para makita kung kasing lakas ba siya ng nababalita. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni na Ashton at Shanming nang marinig ang mga salitang ito. Naguluhan sila. Si Wally, ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven na siya ring pangalawang pinuno ng Given Alliance, ay dapat nasa sentro ng Nine Serenities battlefield. Pumunta ba siya rito sa silangang rehiyon ng Nine Serenities battlefield para lang hamanin si Alvin? Pinuno, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Shanming nang may ngiti. Pagkatapos, dagdag niya, ilang taon na ang nakalilipas, nakarinig ako ng mga bali-balita na si Wally ay kasing lakas na ng isang nangungunang 8-star God of War. Hindi natin ito kayang harapin. Ngumiti rin si Ashton nang may pag-aalinlangan. Pinagsisihan ko talaga na wala akong ginawa nang lumabas ang balita tungkol sa pagkakakilanlan at lakas ng Young Master. Tere na at makilala natin ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Palace. Nang makarating ang dalawa sa pasukan ng base ng Heavenly Dao Alliance, nakita nila ang dalawang figure na nakalutang sa ere. Ang taong nakatayo sa unahan ay isang matangkad at matipunong binata na nakasuot ng mahabang berdeng roba. Mukha siyang panlalaki at marangal dahil sa kanyang natatanging mga kilay. Samantala, ang taong nakatayo sa likuran niya ay isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong roba. Sa kabila ng kanyang matandang anyo, mukhang masigla pa rin siya, at ang kanyang mga mata ay mas matalas pa kaysa sa ilang mga taong mas bata sa kanya. Pagbati, pinuno Wally, bati ni Ashton kay Wally habang yumuyuko sa binata. Hindi siya nahirapang matukoy ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven na siya ring pangalawang pinuno ng Given Alliance sa puso ng Nine Serenities battlefield. Ang Given Alliance ang pinakamalakas na puwersa sa Nine Serenities battlefield. Ito ay itinatag ng unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven. May mga bali-balita na ang nagtatag at unang pinuno ng Given Alliance, na nakatatandang kapatid din ni Wally, ay isang demigod, isang 9-star God of War. Tawagin mo si Alvin, sabi ni Wally. Pinuno Wally, sabi ni Ashton na may bahid ng pagkabalisa, walang makikipagkita ngayon sa Young Master. Nasa closed door cultivation siya. Ipapaalam ko sa kanya ang bagay na ito at imumungkahi kung makipagkita siya sa iyo sa Given Alliance kapag lumabas na siya mula sa kanyang closed door cultivation. Ayos lang ba ito? Kahit pakapantay ni Ashton si Wally, hindi siya maglalakas loob na hamanin si Wally. Tutal, para na rin itong paghamon sa Given Alliance, isa sa pinakamalakas na puwersa sa Nine Serenities battlefield. Pinaikit ni Wally ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Ashton. Kumislap ang kanyang handgerem pumatay habang nagbabantang sinasabi, mayroon kang 15 minuto para dalhin si Alvin dito. Kung hindi, lilipulin ko ang Heavenly Dao Alliance. Dapat mong malaman na kaya kong gawin iyon. Namutla sina Ashton at Shanming nang marinig nila ang mga salitang ito. Sa huli, walang nagawa si Ashton kundi ang sabihin, maghintay ka muna sandali, pinuno Wally. Sasanduan ko ang batang Panginoon. Nang hindi nag-aksaya ng oras, pinangunahan ni Ashton si Shanming pabalik sa base ng Heavenly Dao Alliance. Nanginginig na sabi ni Shanming, pinuno, napakalaki ng kasalanan ni Wally. Paano niya nagawang takutin ang Heavenly Dao Alliance? Bumantong hininga si Ashton nang walang magawa. Ang Heavenly Dao Alliance ay hindi naiiba sa isang maliit na alikabok sa kanyang mga mata. Maaaring ang Heavenly Dao Alliance ang pinakamalakas sa 9 Eastern Territories sa silangang rehiyon, ngunit wala ito kumpara sa mga puwersa sa gitnang rehiyon, lalo na ang Given Alliance na isa sa pinakamalakas na puwersa sa 9 Serenities battlefield. Magiging madali para sa Given Alliance na lipulin ang Heavenly Dao Heaven. Batang guro. Nang sa wakas ay dumating si Ashton sa pasukan ng tigang na lambak, nakita niya ang isang figurang nakasuot ng lila na lumilipad sa hangin, tahimik na nakatingin sa kanya. 3,154. Young Master, alam mo ba ang tungkol dito? Instinktong tanong ni Ashton kahit alam na niya ang sagot. Paano ako hindi nakakaalam kung gumawa siya ng napakalaking kaguluhan? Mahinahong sabi ni Alvin. Bagamat kaya niyang mag-cultivate ng may relatibong kapayapaan sa base ng Heavenly Dao Alliance, alam niyang imposibleng lubos na maiwasan ang pagkagambala. Naiwan sa kanya ang isang hibla ng kanyang banal na kamalayan upang makipag-ugnayan kay Hana, ang kaluluwa ng 7 butas na kahangahangang espada, upang maipalam agad sa kanya ni Hana kung may mangyari.
Nang marinig ni Alvin na si Wally, ang pangalawang tunay na disipulo ng emperador ng langit na ibinigay ang langit, ay gustong hamanin siya sa isang tunggalian, hindi niya maiwasang makaramdam na may mali. May pakiramdam siyang may kinalaman ito sa templo ng titulo. Ipinagpalagay niya na hinikayat ng templo ng titulo ang emperador ng langit na ipadala ang kanyang disipulo upang subukan ang kanyang lakas. Matagal nang handang hamanin si Alvin. Simula nang pumasok siya sa Nine Serenities, hindi niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan sa pag-asang magpapadala ang title temple ng isang tao para lumaban sa kanya. Kahit naligtas at maayos si Berting, galit pa rin siya kay Berting na napilitang pasabugan ang kanyang batas ng clone ng mundo noong sila ay nasa pangunahing title temple. Bukod doon, paano niya mapapawi ang alitan sa pagitan niya at ng title temple kung si Eliot, ang temple master ng title temple, ay nakipagtulungan kina Great Master Mian at Jeremias para kitilin ang kanyang buhay. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng harapin niya ang title temple, ngunit iba ito sa Nine Serenities battlefield. Natural lamang na alam ni Alvin na ipinagbabawal ang mga Diyos pumasok sa Nine Serenities battlefield. Kaya naman, ang pinakamalakas na powerhouse na maaaring ipadala ng title temple ay isang demigod, o isang 9-star god of war, sa pinakamarami. Kahit na tinatawag silang mga demigod, ang lakas ng isang demigod ay ibang-iba sa lakas ng isang Diyos. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Kahit ang mga elementaryong Diyos ay madaling maduraj ang pinakamalakas na demigod. Terena, sabi ni Alvin bago pa man makapagsalita sina Ashton at Shanming. Kitang-kita niya sa ekspresyon ng dalawa na takot sila sa Given Alliance. Habang pinangungunahan ni Ashton si Alvin papunta sa pasukan ng base, binigyan niya ng impormasyon si Alvin tungkol sa kanyang kalaban, si Wally. Sinabi niya kay Alvin na si Wally din ang pangalawang pinuno ng Given Alliance, isa sa pinakamalakas na puwersa sa Nine Serenities battlefield. Sinabi rin niya kay Alvin na si Wally ay madaling magalit at agresibo. Tuwing nakakarinig si Wally tungkol sa mga bagong 8-star gods of war o mga taong nababalitang kasing lakas ng 8-star gods of war, nagmamadali si Wally na hamanin sila. Dahil nagawa ni Wally na talunin ang lahat ng 8-star gods of war, kinilala siya sa Nine Serenities battlefield bilang pangalawa lamang sa 9-star gods of war. Young Master, simula nang sumali ka sa Heavenly Daw Alliance, maraming tao ang nag-iisip na hindi ka naman mas mahina kaysa kay Wally. Bukod pa rito, parehong Diyos ang mga amo mo. Base sa ugali ni Wally, natural lang na pumunta siya para humamon pagkatapos marinig ang balita. Nang marinig ang mga salitang ito, napaisip si Alvin kung may katuturan ba ang dati niyang haka-haka tungkol sa kinalaman ni Wally sa title temple. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang iniisip ang sarili, hindi mahalaga kung bakit siya pumunta rito. Hindi maiiwasan ang labanang ito. Pangalawa lang siya sa 9-star gods of war. Dahil dito, siya ang pinakamalakas na 8-star god of war dito. Ito ang unang beses na nakalaban ko ang isang napakalakas na kalaban. Nagduda si Alvin sa kanyang haka-haka nang marinig ang mga salita ni Ashton. Tutal, narinig lang niya ang boses ni Wally at hindi niya ito personal na nakilala, kaya natural lang na maramdaman niyang ang biglaang pagpapakita nito ay may kaugnayan sa templo ng titulo. Hindi na kailangang sabihin, kahit na nakatagpo na si Alvin ng maraming powerhouse na mas malakas kaysa kay Wally, hindi pa niya ito nalabanan noon. Kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik habang iniisip niya, maaari kong gamitin ang pagkakataong ito upang subukan ang aking lakas. Dati, noong panahon ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms, si Alvin ay kasing lakas ng isang nangungunang 7-star god of war nang hindi ginagamit ang kanyang celestial weapon. Bukod pa rito, noong panahong iyon, isa lamang siyang 9 Palaces Celestial Emperor. Sa kasalukuyan, isa siyang 10 Direction Celestial Emperor. Hindi lang iyon, lumalim din ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan at sa dalawang daos ng langit at lupa pagkatapos ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong masubukan ang kanyang lakas simula noon, ngunit pinaghihinalaan niyang kaya niyang patayin ang isang 9-star god of war kung magagamit niya ang kanyang 7 Orifices Exquisite Sword. Ang 7 Orifice Exquisite Sword ay isang kilalang banal na artifact na may espiritu ng artifact.
Bago ito, hindi niya mailabas ang buong potensyal ng espada dahil sa kanyang kakulangan ng lakas. Gayunpaman, ngayong medyo lumakas na siya, mas marami na siyang magagawang ilabas na kapangyarihan ng espada. Gayunpaman, hindi niya balak gamitin ang 7 Orifice Sword laban kay Wally. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin kayang hiramin ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento. Kung hindi, may tiwala akong matatalo ang lahat ng mga hindi pa nakakamit ng pagkadyos at walang taglay na alinman sa 5 banal na elemento. Bumantong hininga si Alvin nang maalala niya na ang 5 banal na elemento ay mahimbing na natutulog at nagpapagaling sa kanyang maliit na mundo matapos maubos ang kanilang mga enerhiya noon para iligtas siya. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa labas ng base ng Heavenly Dao Alliance. Kasabay nito, isang grupo ng mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance ang nagtipon sa di kalayuan upang manood. Nandito na ang ating pinuno at ang ika-7 tagapangalaga. Ang binata na nakatayo sa harap ng pinuno at ika-9 na tagapangalaga ay tiyak na ang maharlikang nakasuot ng lila. Bakit mo pa rin siya tinatawag na maharlikang nakasuot ng lila? Dapat mo siyang tawagin bilang pangalawang pinuno o batang Panginoon. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance ngayong sa wakas ay nakilala na nila ang kanilang misteryosong Vice Alliance Leader. Ang kalaban niya ay si Wally, ang pangalawang pinuno ng Given Alliance. Kilala siyang pangalawa lamang sa 9 Star Gods of War sa 9 Serenities Battlefield. Iniisip ko kung kayang-kaya siya ng ating Vice Leader. Huwag mong maliitin ang ating pangalawang pinuno. Noong ang ating Panginoong pangalawang pinuno ay isa pa lamang 9 Palaces Celestial Emperor, nagpakita siya ng lakas na maihahambing sa isang nangungunang 7 Star God of War kahit hindi niya ginagamit ang kanyang celestial weapon. Bukod dito, matapos niyang kainin ang Exploding Element Celestial Fruit, walang duda na isa siyang 10 Direction Celestial Emperor at lumakas pa. Bagamat makapangyarihan si Wally, hindi ibig sabihin nito na mas mababa ang Young Master sa kanya. Siguro narinig na ni Wally ang mga nagawa ng Young Master at pumunta siya para maghanap ng gulo nang malaman niyang sumali ang Young Master sa Heavenly Dao Alliance. Mahilig talaga siyang hamanin ang mga tao sa mga tunggalian gaya ng sabi-sabi. Nagpalipat-lipat ng tingin ang mga elder at disipulo ng Heavenly Dao Alliance kina Alvin at Wally habang masigasig silang nag-uusap. Nang makita ni Wally si Alvin, nagliwanag ang kanyang mga mata. Alvin, nandito ka na sa wakas. Napanood ko ang iyong pagganap noong labanan ng mga henyo gamit ang Floating Image Pearl. Aaminin kong tunay kang kahanga-hanga. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka na sigurong 10 Direction Celestial Emperor ngayon, di ba? Ano ang magiging kaibahan kung isa akong 10 Direction Celestial Emperor o hindi? Tanong ni Alvin habang nakatayo siya sa tapat ni Wally sa ere. Aalis ako agad kung hindi ka isang 10 Direction Celestial Emperor. Tutal, hindi naman sana ito magiging patas na laban. Gayunpaman, kung isa ka ng 10 Direction Celestial Emperor, hindi ka makakataka sa labanan ngayon. Natural lang, kung hindi ka kumpiyansa, maaari mong isuko ang laban sa pamamagitan ng pag-amin ng pagkatalo sa mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance. Ngumiti si Wally nang matapos siyang magsalita. Pigil ang hininga ng mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance habang nakatingin kay Alvin, iniisip kung ano ang magiging reaksyon niya. Kalmadong sumagot si Alvin, paano kita bibiguin kung naglakbay ka pa rito mula sa gitnang rehiyon para hamanin ako? Magaling! Gusto ko kung gaano ka prangka. Ako, ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Give Heaven, ay hinahamon ang tunay na disipulo ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven sa isang tunggalian. Kung manalo ka, ikaw ang magiging pinakamalakas pagkatapos ng 9 Star Gods of War sa 9 Serenities Battlefield. Kung manalo ako, walang magdududa sa reputasyon ko bilang pinakamalakas pagkatapos ng 9 Star Gods of War sa 9 Serenities Battlefield, sabi ni Wally habang nag-aalab ang kanyang mga mata. Biglang sumulpot si Wally. Pagkatapos, huminto siya at sinabing, Alvin, hahayaan kitang ikaw ang unang kumilos dahil mas bata ka sa akin. Gayunpaman, dahil nakataya ang reputasyon ko, huwag mong asahan na susuntukan ko ang sarili ko. Suntok ka na ba? Hindi napigilan ni Alvin ang matawa nang marinig ang mga salitang ito. Karapat-dapat ka ba? Sana ay kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan ng paghamon sa akin. Kasunod nito, naglaho si Alvin sa ere bago muling lumitaw sa itaas ni Wally.
Walang kislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Wally. Noong una ay hindi maganda ang impresyon ni Alvin kay Wally matapos niyang marinig ang paglalarawan ni Ashton kay Wally. Gayunpaman, matapos niyang makausap si Wally, bumuti ang impresyon niya kay Wally dahil napansin niyang prangka siyang tao ni Wally. 3,555. Mga kahihinatnan. Anong mga kahihinatnan? Tumaas ang kilay ni Wally at ngumiti. Bigla, libu-libong kidlat ang lumabas mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang nakakatakot na bagyo. Para siyang Diyos ng kulog na nakatayo sa gitna ng kumikislap na mga kidlat. Malinaw na naunawaan niya ang batas ng kulog. Bilang pantulong na batas mula sa 5 elemento, ang batas ng kulog ay pinaghalong batas ng apoy, batas ng metal, at batas ng hangin. Taglay nito ang mga paglabag ng elementong apoy, ang hindi pagkawasak ng elementong metal, at ang bilis mula sa elementong hangin. Alvin, sana'y ang lakas mo ay katumbas ng reputasyon mo bilang nagwagi sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, sabi ni Wally sa dumadagindong na boses. Kasunod nito, tila naging kidlat siya habang sumusugod patungo kay Alvin. Bumuhos. 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 Kumalat ang kulog sa ere habang patuloy na kumikislap ang mga kidlat. Ang mga kidlat ay parang mga lilang dragon na lumilipad sa kalangitan habang isang malaking kidlat na parang isang malaking dragon ang sumugod patungo kay Alvin. Bahagyang paghanga ang makikita sa mga mata ng mga elder mula sa Heavenly Daw Alliance habang pinapanood nila ang labanan. Nakakatakot. Talagang natutugunan ni Wally ang kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9-star Gods of War sa 9 Serenities Battlefield. Kapareha ba siya ng ating pangalawang pinuno? Sa kabaligtaran, ang mga mata ng mga elder mula sa Heavenly Daw Alliance ay puno ng pag-aalinlangan nang tumingin sila sa kalmadong si Alvin. Sa oras na ito, dumating ang isa sa mga tagapangalaga ng Heavenly Daw Alliance. Matapos tumayo sa tabi ni Ashton, nagtanong siya, "Pinuno, sa tingin mo ba mananalo ang Young Master?" Nang marinig ang tanong na ito, maraming miyembro ng Heavenly Daw Alliance ang lumingon kay Ashton, sabik na malaman ang kanyang sagot. Umiling si Ashton at sinabing, "Mahirap sabihin." Si Wally ay sikat sa kanyang lakas sa 9 Serenities Battlefield. Hanggang ngayon, ang Young Master ay nagpapakita lamang ng lakas ng isang nangungunang 7-star God of War, at hindi natin alam kung itinatago pa rin niya ang kanyang tunay na lakas. Mahirap sabihin kung gaano na siya kalaki ang kanyang pag-unlad simula nang maging isang 10-direction Celestial Emperor. Gayunpaman, sa aking palagay, dapat ay kasing lakas na siya ng isang nangungunang 8-star God of War ngayon. Kung hindi, hindi siya magiging ganoon katahimik sa pagharap kay Wally ngayon. Hindi sigurado si Ashton kung mananalo si Alvin, ngunit nang makita kung gaano kalmado si Alvin, hindi niya maiwasang umasa. Mas magiging sikat pa sana si Alvin kung matatalo niya si Wally. Ang kanyang katanyagan ay hindi limitado sa 9 Serenities Battlefield, kundi malamang nalalaganap ito sa iba't ibang Devata Realms. Maaari pa nga siyang maging masikat kaysa sa kanyang Panginoon, si Bert Ing, ang maalamat na Heavenly Emperor. Kumilos ka na. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Pagkatapos, ang higanteng kidlat ay bumalik sa orihinal na anyo ni Wally. Gayunpaman, mas malaki na siya ngayon, at may hawak siyang kidlat sa kanyang kamay na parang Diyos ng kulog. Ang kidlat ay naglabas ng isang nakamamatay na aura na tila kayang sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Sa harap ng ngayoy higanteng si Wally, si Alvin ay nagmukhang kasing liit ng langgam. Kalmadong sumagot si Alvin, "Sige." Kasunod nito, lumitaw ang anino ng isang malaking sinaunang puno sa paligid ni Alvin. Pagkatapos, unti-unting nagkahugis at tumigas ang anino. Ito ay walang iba kundi ang Pine Willow Divine Tree Phenomenon na matagal nang hindi nagamit ni Alvin. Sa huli, nang tumigil sa paglaki ang puno, ito ay bahagyang mas malaki kaysa kay Wally. Ang banal na puno ng Pine Willow. Ang ating pangalawang pinuno ba ay orihinal na isang puno ng Divine na Pine Willow? Hindi, tao lang siya. Ginamit niya lang ang Pine Willow Divine Tree Phenomenon. Ang Pine Willow Divine Tree ay medyo sikat sa iba't ibang Devata Realms. Maihahambing ito sa isang nangungunang Celestial Beast sa usapin ng kasikatan.
Ang manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree ay halos kasing lakas ng totoong puno at kayang magpataas ng lakas ng isang tao ng malaki. Ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree ay sumirit na parang letigo patungo kay Wally, sinusubukang ikulong siya. Ngumisi si Wally habang ang kidlat sa kanyang kamay ay kumikislap at nagpapaulan ng kidlat sa mga sanga. Bang! Umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan kasabay ng pagtama ng kidlat. Bumuhos! 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 Madaling naputol ng kidlat ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree. Iyan lang ba ang meron ka? Mapanghamak na tanong ni Wally. Gayunpaman, nang sandaling humina ang kanyang boses, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga sanga na naputol ng kidlat ni Wally ay biglang lumipad pataas sa ere at tumama patungo sa kanya. Mabilis siyang gumanti at ginamit ang kanyang mga kidlat upang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, dahil wala siyang gaanong may hahandang panlaban, hindi niya lubusang naharangan ang atake ni Alvin. Sa loob lamang ng isang iglap, ang mga piraso ng sanga ay tumama sa kanyang kalasag na kidlat. Bagamat nabawasan ng kanyang kalasag ang puwersa ng atake ni Alvin, nasugatan pa rin siya nito, dahilan upang siya ay dumura ng isang subo ng dugo. Napakalakas ng ating pangalawang pinuno. Nagawa niyang saktan si Wally. Mukhang sapat na ang lakas niya para talunin si Wally. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance sa gulat. Isang bahid ng pananabik ang sumilay sa kaibuturan ng kanilang mga mata habang pinapanood nila ang labanan sa harap nila. Samantala, dahil hindi naman malubhang nasugatan si Wally, mabilis na bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang dugo sa sulok ng kanyang bibig bago niya sinabi, kahanga-hanga. Masyado akong naging pabaya. Ngayong nakagawa ka na ng hakbang, ako na naman. Itinaas ni Wally ang kanyang kamay, at agad na nagbago ang langit. Bumuhos. 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 Dumagsa ang maitim na ulap, bumabalot sa base ng Heavenly Daw Alliance at tinakpan ang araw. Umalangaw-ngaw ang kulog sa hangin kasabay ng pagkislap ng kidlat. Gulat na nasaksihan ng mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance ang malalaking kidlat na tumama kay Alvin sa isang kumpas lamang na kamay ni Wally. Tila si Alvin ay dumaranas ng isang makalangit na kapigatian. Nang malapit nang tumama ang kidlat, biglang naglaho si Alvin sa ere. Kasabay nito, pigil ang hininga ng mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance. Akala nila ay mananalo na si Alvin bago pa mandalhin ni Wally ang kidlat na kapighatyang ito. Young Master. Naging malungkot ang ekspresyon ni Ashton sa sandaling ito. Bagamat alam niyang hindi papatayin ni Alvin ang ataking ito, malubhang masasaktan nito si Alvin. Bukod dito, hindi pa nagagamit ni Wally ang kanyang celestial weapon. Sa sandaling ito, ito lang ba ang meron ka? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa ere nang biglang lumitaw ang isang figure sa langit. Pagkalabas ni Alvin, nagiba ng direksyon ang mga kidlat. Nang tatama na sana ang mga ito sa kanya, bigla na lang silang naglaho ng walang bakas. Tila hindi tinatabla ng anumang pag-atake si Alvin. Ang lugar sa loob ng ilang metro mula sa kanya ay tila madaling sumisira sa anumang atake na papasok sa saklaw nito. Ang mastery daw ng apat na daw ng langit at lupa. Gulat na bulalas ni Ashton. Bagamat narinig na niya ang tungkol sa apat na daw ng langit at lupa, ito ang unang beses na nasaksihan niya ito. 3,556. Sus Mariosep. Anong teknik ito? Nakakatakot. Sa sandaling ito, nakatayo si Alvin sa gitna ng kidlat, hindi tinatabla ng mga pag-atake. Ni isang guhit ay hindi niya makita sa kanyang lilang damit. Natural lamang na mabigla ang lahat. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ng matandang lalaking sumama kay Wally dito ay naging seryoso. Nanatili siyang walang pakialam hanggang ngayon. Hindi na niya mapananatili ang kanyang kahinahunan. Naunawaan mo na ba ang mastery daw? Naging seryoso ang ekspresyon ni Wally habang sumisigla ang kanyang diwa sa pakikipaglaban. Ang kanyang malakas na boses ay umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat nang sabihin niya, kawili-wili. Sige, hindi na ako magpipigil pa sa pagsulong. Nagpipigil. Nabigla ang mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance sa mga sinabi ni Wally. Sa kabaligtaran, nanatiling walang pakialam si Alvin habang sinasabing, sige, bilasan mo at ibunyag mo ang lahat ng mga panlilinlang na nasa iyong manggas.
Ngumisi si Wally, nakaramdam ng inis sa kawalang bahala ni Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang itinataas ang kanyang dalawang kamay. Sa isang kisap mata lamang, isang nakakatakot na bagyo ang nagsimulang bumuhos. Lumiwanag ang kalangitan ng kumislap ang mga ito. Kasunod nito, sa halip na tamaan si Alvin, biglang tumama ang mga lilang kidlat kay Wally. Lahat, kasama na si Alvin, ay naguluhan. Ano ang gustong gawin ni Wally? Bakit inaatake ng mga lilang kidlat si Wally? Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Gayunpaman, di nagtagal, natuklasan ng lahat na isang vortex ang nabuo malapit kay Wally. Bago pa man siya madapuan ng mga kidlat, nilamon na ito ng vortex na parang isang sakam na halimaw. Dog dog. Dog dog. Dog dog. Sa tuwing nilalamon ng vortex ang isang kidlat, tila lumalakas ang bagyong namumuo. Para bang ang mga kidlat na nagmula sa fundamental elemental profundity ng batas ng kulog ay nagpapalakas kay Wally nang sila ay nilalamon ng vortex. Maliwanag, nagawa niyang lumakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga kidlat. Ito ba ang devouring daw? Mabilis na natanto ni Alvin. Nagulat siya rito. Hindi niya inaasahan na sinimulan na ni Wally na buuin ang devouring daw. Bagamat hindi pa nauunawaan ni Wally ang devouring daw, hindi may kakaila na sinimulan na niya silang buuin. Sa katunayan, marami ang nakapagbuo ng mga daos ng langit at lupa. May ilan na nakapagbuo ng lahat ng 4 na daos ng langit at lupa. Gayunpaman, marami rin ang hindi nakaintindi sa mga ito matapos itong mabuo. Napaka hindi inaasahan. Isang pambihirang bahid ng pagkagulat ang dumaan sa hindi pangkaraniwang walang ekspresyon na mukha ni Alvin. Alvin, kunin mo ito. Lumipad si Wally sa kalangitan na parang Diyos ng kulog na para bang wawasakin niya ang lahat ng balakid sa kanyang dadaanan. Putok. Nang sumuntok si Wally, ang mga kidlat ay nagngangalit at tumama kay Alvin na parang mababanges na dragon. Bang! Nang marating ng mga atake ang saklaw ng Space Mastery daw ni Alvin, hindi agad nawasak ang mga ito. Bukod dito, nakaramdam si Alvin ng nakakasakal na presyon na pumipilit sa kanya. Bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang devouring daw hanggang sa elementarya, napakalakas pa rin niya kahit na kumuha siya ng kapangyarihan mula rito, naisip ni Alvin sa sarili, kahanga-hanga na nakahanap siya ng paraan para mapataas ang kanyang lakas kahit halos hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mastery daw. Gayunpaman, ang paglamon ng mga kidlat para mapataas ang kanyang lakas ay may panganib. Kung hindi siya mag-iingat, maaari niyang masaktan ang kanyang sarili o mapatay ang kanyang sarili, gayunpaman, batay lamang dito, totoo na hindi siya matatalo sa mga nasa ilalim ng 9-star Gods of War. Nakikita ni Alvin na ang lakas ni Wally ay higit na nakahihigit kahit sa mga nangungunang 8-star Gods of War kahit na si Wally ay hindi kasing lakas ng isang 9-star God of War. Kung tutuusin, ang 9-star Gods of War ay mga demigod. Sa yugtong ito, ang celestial origin energy ng mga demigod na ito ay mayroon ng ilang katangian ng divine energy. Bago pa man magsimulang magbago ang celestial origin energy ng isang tao upang maging divine energy, isa lamang siyang 8-star God of War gaano man siya kalakas. Kapag ang celestial origin energy ng isang tao ay nagsimulang maglaman ng mga bakas ng divine energy, siya ay magiging kasing lakas ng isang 9-star God of War, na madaling magbibigay ng kapangyarihan sa lahat gamit lamang ang celestial origin energy. Hindi mahalaga kung ang kalaban ng isang tao ay may mas malalim na pag-unawa sa batas. Hanggat mayroon siyang bakas ng divine energy, madali niyang matatalo ang mga kalaban gamit lamang ang celestial origin energy. Gayunpaman, ito ay kung ang celestial weapons ay hindi gaganap ng papel sa laban. Halimbawa, kung ginamit ni Alvin ang 7 Orifices Exquisite Sword at nakipaglaban sa isang demigod ng walang divine artifact, matatalo pa rin ni Alvin ang demigod. Ang galing! Dahil sa malakas na atake ni Wally, inilagay ni Alvin ang kaliwang kamay sa kanyang likod bago itinulak ang kanang kamay palabas. Swoosh! Sa isang iglap, ang celestial origin energy na may halong spatial energy ay biglang lumabas at bumuo ng isang espada sa kamay ni Alvin. Bagamat hindi ito mukhang nakasisilaw dahil sa kulay abong liwanag nito, ang aura nito ay kalmado at malalim, hindi tulad ng magulong aura ng atake ni Wally, hindi rin ito gaanong nakakatakot. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Ashton.
Nabalitaan ko na bukod sa mastery daw, nabuo at naunawaan din ng Young Master ang Space Sword daw na natatangi sa kanya. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, sa wakas ay nakagawa na ng hakbang si Alvin. Casual niyang iwinawagayway ang kanyang espada ng walang anumang teknik. Isa lamang itong simpleng teknik. Hinarap ng mapagpakumbabang espada ang nagngangalit na bagyo sa kalangitan. Nang magbanggaan sila, ang simpleng atake ni Alvin ay tila natatalo ng magarbong atake ni Wally. Ang mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance, na nakaramdam ng matinding pagkawasak ng kanilang mga puso nang makita ito, ay biglang nakarinig ng tunog ng isang bagay na napunit. Nang tumangala sila, nakita nila na ang nagngangalit na atake ni Wally ay tila biglang tumigil. Kasabay nito, ang lakas ng atake ay mabilis ding nauubos. Tingnan mo. Ano yan? Sa oras na ito, napansin ng karamihan ang punit sa kawalan na lumalamon sa lakas ng atake ni Wally na parang isang gutom na halimaw. Isa itong luha sa kawalan. Mga langit. Nagawa ng ating pangalawang pinuno na punatin ang isang butas sa kawalan. Akala ko ba mga Diyos lang ang may kakayahang gumawa ng ganito sa Devata Realms? Bukod pa rito, ang Nine Serenities Battlefield ay mas matatag kumpara sa Devata Realms. Kahit ang mga ordinaryong Diyos ay hindi kaya nito, tama ba? Diyos ba ang ating pangalawang pinuno? Tanga ka ba? Kung isa siyang Diyos, paano siya nakapasok sa Nine Serenities Battlefield? Nabigla at natakot ang mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance sa nakakatakot na atake ni Alvin. Sa oras na ito, ipinaliwanag ng ilan sa mga mas may kaalamang miyembro ng alyansa, hindi lang ang lakas niya ang ginamit ng ating pangalawang pinuno para sirain ang kawalan. Masasabi mong gumamit siya ng espesyal na pamamaraan. Gayunpaman, hindi naman ito binabawasan ang kahangahangang kakayahan nito. Kamangha-mangha. Tunay na kahanga-hanga. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko na masaksihan ang ganitong laban. Hindi naman talaga ako nabuhay ng ganito katagal nang walang kabuluhan. Samantala, nakatitig si Wally kay Alvin nang hindi makapaniwala. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakabawi siya ng kanyang kahinahunan. Talagang nabubuhay ka ayon sa iyong pagkakakilanlan bilang ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Talagang makapangyarihan ka. Binawi ni Wally ang enerhiyang nakapalibot sa kanya habang naglalakad siya papunta kay Alvin. Nawala ang mga kidlat sa kalangitan, at tumigil na ang kulog sa hangin. Anong ginagawa ni Wally? Susuko na ba siya? Maraming tao ang naguluhan sa mga kilos ni Wally. Bagamat tila nasa kawalan siya ngayon, tiyak na mayroon pa rin siyang mga panlinlang. Tutal, parehong kalaban ay hindi pa nakakapagbunot ng kanilang mga sandata. Susuko ka na ba? Walang tonong tanong ni Alvin. Sa oras na ito, medyo napalapit na si Wally kay Alvin. 3,557. Alvin, kahanga-hanga ang lakas mo, sabi ni Wally habang papalapit siya kay Alvin, ikaw ang pinakamalakas na nangungunang 8-star God of War na nakilala ko. Kahit ang nakatatandang kapatid ko, na hinahangaan ko ng husto sa mga nakababatang henerasyon, ay hindi kasing lakas noong isa pa siyang nangungunang 8-star God of War. Kaya, susuko ka na ba? Patuloy na walang pakialam na tanong ni Alvin. Mayroon ba akong ibang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo sa puntong ito? Bumantong hininga si Wally, kung mayroon kang mas magandang ideya, bakit hindi mo sabihin sa akin? Nang marinig ang mga salita ni Wally, binawi rin ni Alvin ang kanyang enerhiya. Isang bagyo ang sumiklab sandali bago pumasok sa kanyang katawan. Sumuko na siya. Nang marinig ng lahat mula sa Heavenly Daw Alliance, kasama na si Ashton, ang pag-uusap ng dalawa, nagliwanag ang kanilang mga mata habang ang halos hindi maitagong ekspresyon ng pananabik ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Kinilala si Wally bilang pinakamalakas na 8-star God of War sa Nine Serenities Battlefield, at tanging ang 9-star Gods of War lamang ang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, natalo na ni Alvin ang taong iyon. Paanong hindi masisiyahan ang mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance? Mula sa araw na ito, ang pinakamalakas na 8-star God of War sa Nine Serenities Battlefield ay isang tao mula sa kanilang alyansa. Matapos bawiin ni Alvin ang kanyang enerhiya at ang iba ay nagsasaya sa tagumpay ng kanilang bise pinuno, biglang kumislap ang mga mata ni Wally.
Kasunod nito, isang itim na sinag ng liwanag ang biglang sumilay mula sa kanyang glebela patungo sa glebela ni Alvin. Ang itim na sinag ng liwanag na ito ay ang banal na artifact ni Wally na dalubhasa sa mga pag-atake ng kaluluwa. Bagamat isa lamang itong primitive na banal na artifact na walang kaluluwa, isa pa rin itong banal na artifact. Kasama ng kanyang lakas, mas malakas pa ito kaysa sa mga Emperor-grade celestial weapons na may mga espiritu. Bukod dito, ang mga banal na artifact na dalubhasa sa mga pag-atake ng kaluluwa ay talagang bihira rin. Ang biglaan at mabilis na pag-atake ni Wally ay ikinagulat ng lahat. Walang sino man ang nag-akala na maglulunsad siya ng palihim na pag-atake gayong kakasuko pa lamang niya. Hindi nila maiwasang makaramdam ng paghamak sa kawalan niya ng karangalan. Bahagyang nagulat din si Alvin sa biglaang pag-atake. Gayunpaman, ang paggugol ng maraming taon sa talim ng kutsilyo ay nagpahasa sa kanyang likas na ugali. Kaya naman, sa sandaling pumutok ang atake ni Wally, ang kanyang celestial origin energy na may kakaibang enerhiya ay agad na lumabas. Nang tumama ito sa atake ni Wally, sandaling natigil ang atake ni Wally. Kahit sandali lang ang paghinto, napansin ito ng lahat. Ang batas ng panahon. Ang batas ng panahon ang pinakaangkop para harapin ang mga palihim na pag-atake. Para sa mga nakakaintindi ng ibang batas, kailangan nila ng oras para buuin ang kanilang mga depensa o maglunsad ng mga pag-atake. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa mga nakakaintindi ng batas ng panahon. Sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip, madaling mapagsasama ng isang tao ang kanyang celestial origin energy sa fundamental elemental profundity ng batas ng panahon. Hindi naman ito isa sa 4 na kataas-taasang batas ng walang dahilan. Kaya naman, mabilis na nakatugon si Alvin at napigilan ang atake ni Wally sa pamamagitan lamang ng isang isip. Ang batas ng panahon. Nanlaki ang mga mata ni Wally sa gulat habang lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Labag ito sa kanyang inaasahan. Dahil nakalapit na siya kay Alvin, sigurado siyang mapapatay niya si Alvin dahil hindi si Alvin isang 9-star God of War. Hindi siya natatakot na ikakalat ng mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance ang tungkol sa kanyang kasuklam-suklam na pamamaraan ng pagpapanggap na sumuko bago umatake. Plano niyang lipulin ang Heavenly Daw Alliance para patahimikin sila pagkatapos patayin si Alvin. Dahil kasama niya rito ang matandang lalaki, walang sinuman mula sa Heavenly Daw Alliance ang makakaligtas sa kamatayan. Sa kasamaang palad, ang batas ng oras ni Alvin ay tuluyang sumire sa plano ni Wally. Kahit na naunawaan lamang ni Alvin ang fundamental elemental profundity ng batas ng oras, sapat na ito para pigilan ni Alvin ang oras para mabili ang sarili niyang oras. Dahil gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo, walang pakialam na sabi ni Alvin. Sa oras na ito, tuluyan nang nawala ng bisa ang batas ng oras, at ang atake ni Wally ay nagpatuloy sa pagtama kay Alvin. Hana, tawag ni Alvin. Kasunod nito, isang nakasisilaw na pantay ang kulay na sinag ng espada ang sumilay mula sa glebela ni Alvin. Nakasisilaw ito kaya't ang lahat ng nasa paligid nito ay lumabo kung ikukumpara. Kahit gaano ito nakasisilaw, ito ay pantay na nakamamatay. Sumikat ito ng may puwersang tila kayang sumire sa langit at lupa. Swoosh! Hindi. Sigaw ni Wally nang makita niya ang sinag ng espada na may 7 kulay. Ang 7 Orifices Exquisite Sword ay isang kilalang banal na artifact. Ito ay kakaiba dahil kaya nitong gumamit ng parehong pisikal at kaluluwang atake. Una sa lahat, mas malakas si Alvin kaysa kay Wally. Gamit ang kanyang sandata na mas nakahihigit kay Wally, paano magkakaroon ng tsansa si Wally? Halata naman ang resulta. Nang inig ang lahat, kasama na ang matandang lalaking sumama kay Wally dito. Pinanood nila ang pag-atake ni Wally na madaling nawasak ng 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang patuloy na lumilipad ang 7 kulay na sinag ng espada patungo sa glebela ni Wally. Swoosh! Nang papasok na sana ang 7 kulay na sinag ng espada sa glebela ni Wally, isang malakas na enerhiya ang biglang lumabas mula sa kanyang glebela. Pagkatapos, isang malabong figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang emperador sa langit ng ibinigay na langit. Nakilala ni Alvin ang taong kakalabas lang.
Ito ay si Jerez, ang emperador ng langit, na nakilala niya noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Hindi siya nagulat. Dahil si Wally ang pangalawang tunay na disipulo ni Jerez, tiyak na nag-iwan si Jerez ng kanyang banal na marka kay Jerez. Guro, iligtas mo ako. Sigaw ni Wally na parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Alvin. Halatang nagulat si Jerez nang makita rin niya si Alvin. Emperador Jerez sa langit, tumango si Alvin bilang pagbati. Pagkatapos, determinado niyang sinabi, sinubukan akong patayin ng iyong disipulo gamit ang kasuklam-suklam na paraan kaya iminumungkahi kong magtiis ka kung hihilingin mo sa akin na huwag siyang patayin. Hindi ako kailanman magpapakita ng awa sa mga nagtatangkang pumatay sa akin. Bagamat nakikipag-usap si Alvin sa isang emperador sa langit ng isang kaharian ng Devata, hindi siya umatras o nagpasakop. Bukod dito, ang emperador sa langit na kinakausap niya ay kinikilala bilang ang pinakamalakas na emperador sa langit sa 81 emperador sa langit. Handa akong magbayad ng kahit anong halaga basta't hindi mo siya patayin. Kumunat ang noo ni Jerez nang marinig ang mga salita ni Alvin. Nang makita kung gaano determinado si Alvin, ang tanging nagawa niya sa ngayon ay ang iligtas ang buhay ng kanyang disipulo. Hindi ako interesado, prangkang sagot ni Alvin. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Jerez. Kasabay nito, biglang nagliwanag ang katawan ni Wally na may 7 kulay na liwanag na patuloy na lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa tuluyan itong sumabog. Bang! Kasabay nito, naglaho rin ang manifestasyon ni Jerez. Isang banal na marka ng kaluluwa ang ginamit upang alertuhan ang may-ari ng marka kung ang taong may marka ay nasa panganib. Sa pamamagitan ng marka, ang may-ari ng marka ay maaaring maglakbay patungo sa may-ari ng marka at iligtas ito. Sa kasamaang palad, si Wally ay nasa 9 Serenities battlefield kaya si Jerez, na isang Diyos, ay hindi makapasok sa larangan ng digmaan upang iligtas si Wally. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagsabog na iyon ay lubusang sumaire kay Wally. Wala nang natira sa kanya. Hindi lamang ang kanyang spatial ring ang nawasak, kundi pati ang kanyang dugo ay sumangga. Kasabay noon, si Wally, ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of the Given Heaven at ang pinakamalakas na 8-star God of War sa 9 Serenities battlefield, ay namatay malapit sa base ng isang maliit na alyansa. Namatay na siya. Ang projection na lumabas kanina. Si Heavenly Emperor Jerez ba iyon ng Given Heaven? Oo. Tiyak na nag-iwan siya ng marka ng banal na kaluluwa kay Wally kung sakaling maharap si Wally sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay. Nakakalungkot na si Wally ay nasa 9 Serenities battlefield kaya walang magagawa si Heavenly Emperor Jerez para iligtas siya. Hindi mo ba nakita? Sinubukan pa nga niyang makipagnegosasyon sa ating vice leader kanina. Tama. Tama. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng ating pangalawang pinuno at pinatay si Wally. Ang mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance, kabilang si Ashton, ay natigilan sa nangyari. Hindi nila inaasahan na si Alvin ay magiging ganito kadominant na hindi man lang niya pinansin si Jerez, isang Diyos at ang pinakamalakas na Heavenly Emperor sa 81 Heavenly Emperor. 3,558. Nagulat ang mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance nang makita si Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, na nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang banal na marka ng kaluluwa. Gayunpaman, mas nagulat sila nang baliwalain ni Alvin si Jerez at pinatay si Wally. Inisip nilang lahat na si Alvin, ang pangalawang pinuno ng kanilang Heavenly Dao Alliance. At ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay talagang dominanti. Kung tutuusin, si Jerez ay hindi ordinaryong Heavenly Emperor. Siya ang unang nireranggo sa Heavenly Emperor ranking ng Devata Realms. Nag-alala ang ilang miyembro habang ang ilan ay hindi gaanong nag-isip tungkol sa bagay na ito. Hindi ba natatakot ang ating pangalawang pinuno na baka maghiganti ang emperador sa langit mula sa kanya? Paghihiganti. Nakalimutan mo na ba na ang amo ng ating pangalawang pinuno ay isa ring Diyos? Bukod dito, ang kanyang amo ay nasa pangalawang pwesto rin sa ranggo ng Heavenly Emperor ng Devata Realms. Tama. Sa kabila ng ranggo, hindi natin alam kung sino ang mas malakas. Tutal, hindi laging tumpak ang ranggo. Malaki ang posibilidad na mas malakas ang emperador ng langit.
Tutal, mahigit 10,000 taong gulang pa lang siya pero isa na siyang Diyos. Sa panahon ng kanyang kapanganakan, si Emperador ng Langit na si Jerez ay isa ng Emperador ng Langit. Base sa talento ni Heavenly Emperor Berting, hindi imposibleng maabutin niya si Heavenly Emperor Jerez. Ilan sa mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance ay may lubos na tiwala kay Berting. Dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang talento, inakala nilang malamang na nalampasan na niya si Jerez. Natural lang, may mga taong may magkasalungat na opinyon. Hindi nagdududa ang mga taong ito na may talento si Berting, at hindi sila nagdududa na malalampasan niya si Jerez. Gayunpaman, hindi nila inakala na malalampasan ni Berting si Jerez sa ganoong kaikling panahon. Hindi ako sang-ayon. Matagal nang nakamit ni Heavenly Emperor Jerez ang pagiging Diyos. Matatagalan bago makahabol si Heavenly Emperor Berting. Tama iyan. Sa anumang kaso, sigurado akong nag-iisip na ngayon si Heavenly Emperor Jerez ng mga paraan para patayin ang ating Vice Leader. Kasabay nito, si Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, na nakatayo sa labas ng pasukan ng Nine Serenities Battlefield ay nagpakita ng hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang labis na kawalang galang mula kay Alvin o natuluyan siyang babole-wale ni Alvin at papatayin ang kanyang pangalawang tunay na disipulo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang disipulo ay maaaring hindi kasing talento ni Alvin, ngunit tinatrato niya ang kanyang disipulo na parang isang anak. Paano niya patatawarin ang bagay na ito? Alvin, noong una, wala tayong alitan. Dahil pinatay mo si Wally, dapat kang mamatay. Aagawin ko ang iyong kilalang banal na artifact kapag napatay kita. Sabi ni Jerez habang nagngangalit ang mga ngipin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman. Malinaw na natukoy niya ng tumpak ang sandatang ginamit ni Alvin para patayin ang kanyang disipulo. Nakikita niya na ang kilalang banal na artifact ni Alvin ay may kaluluwa. Iniisip ko kung paano nakuha ni Alvin ang espada. Malamang na hindi ito natagpuan ni Berting sa impyerno ng Ozure. Bukod pa rito, kahit na talagang natagpuan niya ito sa lugar na iyon, hindi niya ito ibibigay kay Alvin, naisip ni Jerez sa sarili. Sa kanyang palagay, itatago ni Berting ang ganoong kayamanan para sa kanyang sarili. Tutal, malabong makahanap siya ng dalawa sa mga ganitong kayamanan sa impyerno ng Ozure. Gayunpaman, kung si Berting ay may mas malakas na sandata, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa pag-asar kay Berting sa pamamagitan ng pagpatay kay Alvin. Balik sa larangan ng digmaan ng siyam na katahimikan. Bata kong Panginoon Long. Sigaw ng matandang lalaki, na sumama kay Wally dito, sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at sinabi sa mahinang boses, si Alvin, ang ating Panginoong Emperador sa langit ay nagpakita sa lugar na ito at nag-alok na magbayad kapalit ng buhay ni Wally, ngunit pinatay mo pa rin si Wally. Ang matandang lalaki ay isang taong matagal nang nasa tabi ni Jerez. Siya ay inalagaan na ni Jerez bago pa man maging Emperador ng Langit si Jerez ng Given Realm, ang pinakamalakas na Emperador ng Langit. Natural lang, ito ay matapos lumakas ang mga disipulo ni Jerez. Kung hindi, wala sanang oras si Jerez para sa kanya. Dahil bata pa si Wally, inatasan siyang protektahan si Wally. Kahit na higit pa sa kanya ang lakas ni Wally, wala pa rin siyang balak na umalis sa tabi ni Wally. Kadalasan, pinapayuhan niya si Wally at tinutulungan si Wally na mag-estratehiya. Marahil, dahil ito sa kanyang talento, ngunit naging padalos-dalos at pabaya si Wally. Sa katunayan, sinubukan ng matanda na pigilan si Wally na hanapin si Alvin. Tutal, hindi nila alam ang lawak ng lakas ni Alvin. Bukod dito, kahit na may ilang mga taong nag-iisip na maaaring mas malakas si Alvin kaysa kay Wally, maliit na minorya lamang ng mga tao ang nag-iisip na iyon. Kaya naman, mananatili pa ring buo ang reputasyon ni Wally kahit hindi niya hamanin si Alvin. Karamihan sa mga tao ay iniisip pa rin na siya ang pinakamalakas na 8-star God of War sa Nine Serenities Battlefield. Sa kasamaang palad, si Wally ay masyadong mayabang. Hindi niya matiis ang kahit kaunting kritisismo laban sa kanyang sarili. Kaya naman, determinado siyang talunin si Alvin upang mabawi ang kanyang dating kaluwalhatian. Gayunpaman, siya ay masyadong mayabang na naging dahilan upang mamatay siya rito.
Kumislap ang mga mata ng matanda na may hanggaring pumatay bago malamig na sinabi, ang iyong mga ginawa ngayon ay naging kaaway ka ng ating Panginoong Emperador sa langit. Hindi lang iyon, kundi ang iyong mga ginawa ay lubos na nakasakit sa damdamin ng lahat mula sa palasyo ng langit ng ibinigay na langit. Kung gayon, gusto mo ba akong patayin para ipaghiganti si Wally? Walang ekspresyong tanong ni Alvin habang nakatitig sa matanda. Sa simula, maganda ang impresyon ni Alvin kay Wally. Nagustuhan niya ang pagiging prangka ni Wally. Noong panahong iyon, inakala niyang hindi naman kasing sama ni Wally ang inilarawan sa kanya ni Ashton. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso nang maalala niya ang nangyari kanina. Kung wala ang batas ng panahon, kahit na gawin niya ang lahat, ang tanging magagawa niya lang ay ang mailigtas ang kanyang buhay. Kahit na ganoon, masasaktan pa rin siya ng husto. Mabuti na lang at naunawaan ko ang batas ng panahon, nagpapasalamat si Alvin na naunawaan niya ang batas ng panahon sa lugar na pinaghihinalaang naiwan ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa impyerno ng Ozure. Naging pabaya ako. Hindi itinanggi ni Alvin na naging masyadong pabaya siya sa pagkakataong ito. Binawasan niya ang kanyang depensa dahil sa isang panandaliang pagkakamali sa kanyang paghatol. Hindi niya dapat ginawa ang ganoong pagkakamali pagkatapos ng maraming taon ng karanasan. Talagang natuto na siya sa kanyang aral sa pagkakataong ito. Nang maalala niya kung gaano na siya kalapit sa kamatayan, ang tanging naisip niya ay alisin ang banta. Patayin si Wally. Kaya naman, hindi siya nakipagkompromiso o nag-atubiling patayin si Wally, taliwas sa kagustuhan ni Jerez. Samantala, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki nang marinig ang tanong ni Alvin. Natural lang, wala na siyang balak na ipaghiganti si Wally ngayon. Wala naman siyang hiling na mamatay. Mas malakas si Wally kaysa sa kanya, at si Wally ay napatay ni Alvin. Paano kaya siya magiging katapat ni Alvin kung ganoon? Sa huli, tinitigan lamang ng matandang lalaki si Alvin at sinabing, Alvin, mas mabuting ihanda mo ang iyong sarili sa pagharap sa kamatayan sa hinaharap. Tumalikod ang matanda para umalis. Sa isip niya, iniisip na niya kung paano siya makakaganti kay Wally. Maaaring hindi siya ang makakatapat ni Alvin, pero mayroon siyang Jerez at mga kaibigan na kayang harapin si Alvin. Para na siyang anak ni Wally. Paano niya hindi maipaghiganti ang pagkamatay ni Wally? Dahil nandito ka na, dapat kang manatili, sabi ni Alvin. Bagamat mahusay na naitago ng matandang lalaki ang kanyang balak na pumatay, hindi ito nakaligtas sa kanyang atensyon. Pipilitin mo ba akong manatili? Lubhang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Kasabay nito, sumilay ang berdeng ilaw mula sa kanyang katawan habang naghahanda siyang tumakas. Naunawaan na niya ang batas ng hangin kaya ang bilis ang kanyang galing. Ang kanyang bilis ay mas mabilis pa kaysa kay Wally. Swoosh! Muling lumabas ang 7 butas ng kahangahangang espada, nagniningning na may 7 kulay na liwanag. Isang maikling sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin bago ang matandang lalaki ay nakaranas ng katulad ng kay Wally. Pagkatapos ng insidenteng iyon kanina, mas lalong naging determinado si Alvin na alisin ang ugat ng kanyang mga problema. Kaya naman, paano niya hahayaang umalis ang matanda? Bukod pa rito, malinaw niyang naramdaman ang balak na pumatay ng matanda. 2 8-star gods of war ang namatay ng ganoon lang. Gulat pa rin si Ashton. Tutal, alam niyang ang matandang lalaki ang tagapangalaga ng Given Alliance. Pangalawa lang ang matandang lalaki kina Wally at sa kanyang nakatatandang kapatid, ang 2 pinuno ng Given Alliance. Ilang miyembro ng Heavenly Daw Alliance na nakabawi na ng kanilang katinoan ang hindi napigil ang manginig ng maalala ang taong nasa likod ni Wally at ang matandang lalaki. Hindi si Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven. Kahit gaano kaitikot si Jerez, hindi siya makapasok sa 9 Serenities battlefield. Ang taong lumitaw sa kanilang isipan ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Wally, ang unang pinuno ng Given Alliance. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng Given Alliance sa 9 Serenities battlefield ay dahil sa nakatatandang kapatid ni Wally. Siya ay isang 9-star God of War, isa sa pinakamalakas sa 9 Serenities battlefield. Dahil napatay ng ating vice leader ang 2 iyon, tiyak na hindi hahayaang lumala pa ang sitwasyon ng pinuno ng Given Alliance.
Natatakot ako na hindi lang ang pangalawang pinuno ang mapapahamak, kundi pati na rin ang ating alyansa. Malamang naibuho sa atin ng pinuno ng Given Alliance ang kanyang galit at lilipulin ang ating Heavenly Daw Alliance. 3,559. Kinakabahang nakatitig ang mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance kay Alvin, nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Bagamat nakakagulat at kamangha-mangha ang ipinakita ni Alvin ngayon, alam nilang hindi naligtas na manatili sa Heavenly Daw Alliance. Tutal, pinatay ni Alvin si Wally, ang nakababatang kapatid ng pinuno ng Given Alliance na siya ring unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven. Higit sa lahat, siya ay isang 9-star God of War. Bagamat malakas ang pinuno ng Heavenly Daw Alliance, wala siyang laban sa isang 9-star God of War. Kaya naman, malabong maprotektahan niya ang kanyang mga miyembro kung sakaling dumating ang pinuno ng langit upang maghayganti. Pinuno, tawag ni Alvin bago siya nag-teleport sa harap ni Ashton, ang pinuno ng Heavenly Daw Alliance. Pagkatapos, mahinahon niyang tinanong, ano ang iyong mga plano? Napansin ni Alvin ang iba't ibang ekspresyon ng mga miyembro ng Heavenly Daw Alliance, at narinig din niya ang mga bulungan. Alam niyang hindi magtatagal bago malaman ng mga unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of the Given Heaven ang pagkamatay ni Wally dito. Tutal, malamang ay ipinadala na ng Heavenly Emperor of the Given ang kanyang mga tauhan sa 9 Serenities Battlefield upang ipaalam sa kanyang unang tunay na disipulo ang tungkol sa bagay na ito. Higit sa lahat, tiyak na hindi nila hahayaang mawala ang bagay na ito. Young Master, sigurado ka bang mananalo kung lalabanan mo ang pinuno ng langit na isang 9-star God of War? Seryosong tanong ni Ashton. Ang sagot ni Alvin ang magtatakda ng kinabukasan ng Heavenly Daw Alliance. Wala akong laban sa isang 9-star God of War ngayon. Umiling si Alvin. Bago pa man lumipat ang kanyang Celestial Origin Energy sa Divine Energy, imposibleng talunin niya ang isang 9 stars God of War kahit pa mayroon siyang kilalang Divine Artifact o naunawaan ang 2 sa 4 na daos ng langit at lupa at iba pang mga batas. Napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng Celestial Origin Energy at Divine Energy. Kahit na ang unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven ay nagtataglay lamang ng isang primitive divine artifact, dahil sa kanyang celestial origin energy na nagtataglay ng mga bakas ng divine energy, ang kanyang sandata ay mas malakas pa rin kaysa sa kilalang divine artifact ni Alvin. Marahil, kung ang 5 banal na elemento ay hindi pa nakakabangon, mas magiging kumpiyansa sana si Alvin na harapin ang 9-star God of War. Kung masisimulan ko ang paglipat ng aking celestial origin energy patungo sa divine energy, magiging kumpiyansa ako na makakaharap ko siya. Gayunpaman, sa ngayon, tiyak na matatalo ako. Napangiti ng mapait si Ashton. Mukhang Heavenly Daw Alliance lang ang kaya kong buwagin. Humihingi ako ng paumanhin, sabi ni Alvin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Young Master, sabi ni Ashton, ang pagbuwag sa Heavenly Daw Alliance ay hindi pa katapusan. Maraming alyansa sa 9 Serenities Battlefield. Sa lakas ng ating mga miyembro, sigurado akong makakasali sila sa kanila. Bukod dito, kung ang mga miyembro at ako ay kailangang pumili sa pagitan ng pagpapanatili sa Heavenly Daw Alliance o pagpatay mo kay Wally, tiyak na pipiliin natin ang huli. Pagkatapos, humarap si Ashton sa mga miyembro ng alyansa at sinabing, mga kapatid, dahil sa banta mula sa Given Alliance, wala akong ibang magagawa kundi buwagin ang Heavenly Daw Alliance. Kailangan na nating maghiwalay ng landas mula ngayon. Matapos marinig ang boses ni Ashton, ang buong lugar ay naging tahimik na parang isang sementeryo. Gayunpaman, walang nagulat sa anonsyong ito dahil nakita na nilang lahat ang paparating. Humingi ng paumanhin sa akin ang Young Master, pero sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat ihingi ng paumanhin. Sang-ayon ba kayong lahat? Tanong ni Ashton, habang tinataasan ang boses malapit sa katapusan ng pangungusap. Sabay-sabay na umiling ang lahat nang makabawi sila sa kanilang katinoan. Siyempre hindi. Ang masaksihan ng pagkatalo ng Young Master kay Wally ay isa sa pinakamagandang karanasan sa buhay ko. Hindi naman malaking bagay yan kahit kailangan nating buwagin ang Heavenly Daw Alliance. Makakahanap pa rin tayo ng ibang lugar. Tama. Napalawak ng aking kaalaman ang aking karanasan nang masaksihan ko ang laban.
Maliit na halaga lang ang pagbuwag sa alyansa. Young Master, huwag mo naman masyadong pagmalupitin ang sarili mo. Kahit hindi na ako miyembro ng alyansa, lagi kong maaalala ang Heavenly Dao Alliance. Hindi ko malilimutan ang kahangahangang labanan sa pagitan ng ating Vice Leader at ng pangalawang leader ng Given Alliance na dating kilala bilang pinakamalakas na 8-star God of War sa 9 Serenities Battlefield. May tumawa at nagsabing, maaari kong ipagmalaki na minsan akong naging miyembro ng Heavenly Dao Alliance at nasaksihan ang pagpatay mo kay Wally. Bagamat nalungkot ang mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance sa pagkabuwag ng alyansa, hindi nagtagal ang kanilang kalungkutan. Karamihan sa kanila ay naisip na sulit na mapanood ang labanan nina Alvin at Wally. Kita mo. Walang nagagalit o sinisisi kanila, nakangiting sabi ni Ashton habang lumingon pabalik kay Alvin. Namangha si Alvin sa mga reaksyon at salita ng lahat. Bagamat maaaring hindi kasing lakas niya ang mga taong ito, tiyak na matatag ang kanilang mga puso. Hindi sila nagreklamo kapag nahaharap sila sa mga balakid at buong tapang na nagpatuloy. Bukod dito, sa lugar na ito, normal lang ang magpagala-gala. Bata, Ginoo, sabi ni Ashton sa pamamagitan ng voice transmission, kung plano mong magpatuloy sa pananatili sa 9 Serenities Battlefield, iminumungkahi kung gumamit ka ng alias at magbalat kayo. Mas madali para sa iyo na sumali sa ibang alyansa. Kung hindi, maaari ka ring sumali sa karibal ng Given Alliance na mayroon ding 9-star God of War. Dahil dyan, ang pinuno ng Given Alliance ay kailangang mag-isip ng 2 beses tungkol sa paggawa ng hakbang laban sa iyo. Gayunpaman, natural na may mga panganib na kaakibat nito dahil hindi namin magagarantiyahan na ang alyansang sasalihan mo ay hindi ka ibibigay sa Given Alliance. Salamat sa payo, sagot ni Alvin. Pagkatapos, lumipad siya pataas sa kalangitan at tumango sa lahat bago niya sinabing, "Paalam sa lahat." Paalam, pangalawang pinuno. Tumugon ang mga miyembro ng Heavenly Dao Alliance at sabay-sabay na yumoko. Pinanood nila si Alvin habang lumilipad palayo at nabawi lamang ang kanilang katinoan nang hindi na nila siya makita. Marami sa kanila ang puno ng papuri para sa kanya. Tiyak silang magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan hanggat walang nangyaring masama sa kanya. Hindi pa 700 taong gulang ang ating pangalawang pinuno pero napakalakas na niya. Mahirap isipin kung gaano siya kalakas pagkatapos ng 1,000 taon. Kung mapapanatili niya ang bilis ng kanyang paglilinang, pagkatapos ng 1,000 taon, malalampasan pa niya ang Heavenly Emperor ng Given Heaven. Dahil sa talento niya, hindi magtatagal at magiging 9-star God of War siya. Hindi nagtagal matapos umalis si Alvin sa base ng Heavenly Dao Alliance at magbuwag ang alyansa, ang mensahero na ipinadala ng Heavenly Emperor of the Given Heaven ay dumating sa 9 Serenities Battlefield. Matapos makilala si Jaden, ang unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of the Given Heaven, iniulat niya ang lahat ng nangyari. Si Jaden ay isang balingkinitan at nakaitim na binata na may ordinaryong anyo. Ang kanyang makakapal na kilay ay nagpapatingkad sa kanya ng matinding galit. Putok. Matapos makinig sa ulat ng mensahero, si Jaden, na naglilinang sa kanyang cultivation ground sa base ng Given Alliance, ay nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Ang kanyang celestial origin energy ay sumiklab, sinira ang lupa. Hindi man lang niya sinulyapan ang nawasak na lugar habang lumilipad siya pasilangan na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Wally ang nag-iisang nakababatang kapatid ni Jaden at parang nakababata na niya ito. Paano siya mananatiling hindi natitinag matapos malaman na patay na si Wally? Sa oras na ito, isa lang ang nasa isip niya, sirain ang Heavenly Dao Alliance at patayin si Alvin. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng maraming matataas na miyembro ng Given Alliance. Sa kabila ng kanilang kuryosidad, labis silang gumagalang kay Jaden. Pinuno, anong nangyari? Pinuno, anong problema? Walang ekspresyong sumagot si Jaden, wala lang. Mawawala muna ako sa base. Bahala ka sa mga gawain ng alyansa ayon sa gusto mong mangyari. Hindi na hinintay ni Jaden ang tugon ng kanyang mga tauhan at umalis na agad pagkatapos niyang magsalita. Ano kaya ang nangyari? Ako rin. Mukhang may mali sa ating pinuno. Habang nagtataka ang mga miyembro sa kakaibang kilos ni Jaden, may biglang sumigaw sa gulat, patay na si Pinuno Wally. Ano?
Nagulat ang lahat sa balita ng pagkamatay ni Wally. Tutal, siya ang pangalawang pinuno ng Given Alliance at siya rin ang pangalawang pinakamalakas na tao sa alyansa. Bukod dito, lagi siyang kasama ng pangatlong pinakamalakas na tao sa alyansa. Alam ng lahat na siya ang pinakamalakas na 8-star God of War sa 9 Serenities Battlefield. Paano namatay ang isang taong tulad niya? Sinong 9-star God of War ang pumatay sa kanya? Tanong ng isang tao. Hindi yun isang 9-star God of War, mahinang sabi ng unang nakatanggap ng balita. Ang taong pumatay kina Leader Wally at Lord Dolan ay si Alvin, ang tanging tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ng Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven. Isa siyang nangungunang 8-star God of War. Naglakbay si Pinuno Wally patungong silangan patungo sa base ng Heavenly Dao Alliance upang hamanin si Alvin at dahil dito ay napatay siya. Agad na natahimik ang lahat. Base sa ekspresyon ng ating pinuno kanina, malamang nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Pinuno Wally. Malinaw naman yan. Dapat ay papunta na siya ngayon sa Heavenly Dao Alliance. Malamang ay nagbuwag na ang Heavenly Dao Alliance. Kung tungkol naman kay Alvin, nagdududa ako na hihintayin niya ang paghahanap sa kanya ng ating pinuno dahil hindi siya isang 9-star God of War. Hindi ba alam ni Alvin na si Pinuno Wally ang pangalawang tunay na disipulo ng Emperador ng Langit? Hindi ba niya alam na mapapahamak siya ng Emperador ng Langit, ang pinakamalakas sa 81 Emperador ng Langit? 3,560. Ang Given Alliance ang tanging alyansa sa 9 Serenities Battlefield na may dalawang pinuno. Ito ay upang mapaunlakan si Wally. Si Jayden, ang pinuno ng Given Alliance, ay may malasakit kay Wally kaya natural lang na pumayag siyang gawing pangalawang pinuno ng Given Alliance si Wally. Alam na alam ito ng mga matataas na miyembro ng alyansa. Dahil lahat sila ay miyembro ng iisang alyansa, hindi maiiwasang mabanggit ito sa mga pag-uusap. Marahil, hindi talaga alam ni Alvin na si Wally ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven. Umiling ang isang elder ng alyansa at sinabing, imposible. Tiyak na ipapakita ni Leader Wally ang kanyang pagkakakilanlan kapag hinamon niya si Alvin. Bukod pa rito, kahit na hindi alam ni Alvin noong una, walang paraan na walang sino man mula sa Heavenly Dao Alliance ang hindi nakakilala kay Leader Wally. Bukod sa kanyang pagkakakilanlan, kilala siya bilang ang pinakamalakas na 8-star God of Stars sa 9 Serenities Battlefield. Alam kong tunay na mahal ng Heavenly Emperor of the Given Heaven ang dalawa niyang tunay na disipulo. Nag-iwan pa nga siya ng banal na marka sa kanila. Sa palagay ko, ang Heavenly Emperor of the Given Heaven ay nagpakita na sa 9 Serenities Battlefield bago namatay si Leader Wally. Talaga. Kung nagpakita ang Panginoong Emperador sa langit noong panahong iyon, paano nang ahas si Alvin na patayin si Pinuno Wally? Hindi ba't parang hayagang paghamon iyon sa ating Panginoong Emperador sa langit? Sa sandaling ito, sinabi ng elder na namamahala sa pangangalap ng impormasyon sa Give Alliance, tunay nga, bago pinatay ni Alvin si Leader Wally, ang pagpapakita ng Panginoong Emperador sa langit ay lumitaw sa base ng Heavenly Dao Alliance. Sinubukan pa niyang makipagnegosasyon kay Alvin at nangakong ibibigay kay Alvin ang anumang gusto niya basta't hindi niya papatayin si Leader Wally. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita ang Panginoong Emperador sa langit, pinatay na ni Alvin si Leader Wally. Napabuntong hininga ng malalim ang lahat ng marinig ang mga salitang iyon. Hindi lang iyon, bago pa man mapatay ni Alvin si Pinuno Wally, sinira na niya ang manifestasyon ng ating Panginoong Emperador sa langit. Nagtinginan ng mga miyembro ng Given Alliance sa isa't isa dahil sa gulat at hindi makapaniwala. Sandaling walang nagsalita. Laking gulat nila na tinanggihan ni Alvin ang sanga ng oliba ng Heavenly Emperor ng Given Heaven at sinira pa ang kanyang manifestasyon mula sa banal na marka. Bagamat ang pagkawasak ng manifestasyon ay hindi nakaapekto sa Heavenly Emperor ng Given Heaven, ito ay isang senyales ng paghamon ni Alvin sa Heavenly Emperor ng Given Heaven. Parang patay na si Alvin. Napakatapang niya. Kahit ang Panginoon niya ay hindi siya kayang iligtas sa pagkakataong ito. Sa tingin ba niya ay maihahambing ang kanyang Panginoon sa Panginoong Emperador sa langit dahil lamang sa nakamit na ng kanyang Panginoon ang pagka-Diyos? Mayroong pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Diyos, kung tutuusin.
Bilang isang taong nasa unang ranggo sa Heavenly Emperor ranking ng Devata Realms, ang ating Panginoong Emperador sa langit ay nakamit na ang pagka-Diyos noon pa man. Walang duda na siya ngayon ay isang hari ng Diyos kahit papaano. Karamihan sa mga matataas na miyembro ng Given Alliance ay siguradong mamamatay si Alvin. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin sa kaguluhang idinulot niya. Natural din na wala siyang kamalay-malay na si Jaden, ang pinuno ng Given Alliance, ay papunta na sa base ng Heavenly Daw Alliance sa silangan ng Nine Serenities Battlefield. Pagdating ni Jaden sa base ng Heavenly Daw Alliance, natuklasan niyang walang tao sa buong lugar. Lahat, pati na ang pinuno at ang mga tagapag-alaga ng alyansa, ay nakaalis na. Matapos umalis sa Heavenly Daw Alliance, marami sa mga miyembro ang sumali sa isang bagong alyansa o naglakbay ng mag-isa sa Nine Serenities Battlefield. Ang ilan ay nagtungo sa Hilaga. Ang ilan ay nagtungo sa Timog. Ang ilan ay nagtungo sa Kanluran. Ang ilan ay nagtungo sa gitnang rehiyon. Nangangahulugan ito na si Jaden na gustong maghiganti mula sa Heavenly Daw Alliance ay mahihirapan sa paghahanap ng mga miyembro nito. Lalo na ang mga ordinaryong miyembro, mahihirapan din siyang hanapin ang mga pinuno at tagapag-alaga ng alyansa na medyo sikat. Tutal, maaari nilang palitan ang kanilang mga pangalan at magbalat kayo. Sa katunayan, ang pangalan ng pinuno ng Heavenly Daw Alliance, Ashton, ay isa lamang alias. Karamihan sa mga tao ay nagtatago ng kanilang tunay na pagkakakilanlan kapag nasa Nine Serenities Battlefield. Napakakaunti lang tulad ni na Alvin, Jaden, at Wally na gumamit ng kanilang tunay na pangalan at may napakalakas na pinagmulan. Mayroon ding ilang 9-star Gods of War na nagtago ng kanilang mga pangalan para malaya nilang magamit ang kanilang mga divine elements nang hindi nabubunyag. Hindi ko inakalang darating ng ganito kabila si Pinuno Jaden. Sa sandaling ito, si Ashton, ang dating pinuno ng wala ng Heavenly Daw Alliance, ay nakatingin kay Jaden. Nagkataong pumunta si Jaden sa alyansang kanyang sinalihan upang magtanong tungkol sa Heavenly Daw Alliance at kung nasaan si Alvin. Bagamat inaasahan na niya ito, nagulat pa rin siya nang makita niya si Jaden. Mukhang totoo ang mga chismis na talagang may gusto si Jaden sa kanyang nakababatang kapatid na si Wally. Talagang may malasakit siya kay Wally, naisip ni Ashton sa sarili. Sa kasalukuyan, hindi lamang binago ni Ashton ang kanyang pangalan at nagbalat kayo, kundi pinigilan din niya ang kanyang cultivation base. Mananatili ako rito pansamantala. Aalis lang ako sa silangan papunta sa gitnang rehiyon kapag naging kasing lakas na ako ng isang nangungunang 8-star God of War. Ang gitnang rehiyon ng Nine Serenities Battlefield ay puno ng mga eksperto. Hindi mabubuhay ng matagal ang isang tao kung hindi man lang siya isang nangungunang 8-star God of War. Iniisip ko kung makakasama ko pa kaya ang Young Master sa hinaharap. Nang maisip ni Ashton si Alvin, hindi niya maiwasang mag-alala muli. Umaasa talaga siyang susundin ni Alvin ang payo niya tungkol sa paggamit ng alias at pagbabalat kayo. Tutal, si Alvin ay nasa malubhang panganib hanggat hindi pa siya nagiging isang 9-star God of War. Maraming batang henyo ang kilala ni Ashton na patuloy na ipinagmamalaki ang kanilang pambihirang pinagmulan kahit na nakasakit na sila ng damdamin ng iba para lamang mapanatili ang kanilang reputasyon. Kadalasan ay namamatay sila sa huli. Kung alam lang ni Alvin ang iniisip ni Ashton, nakakatawa sana iyon para sa kanya. Bagamat mahalaga ang kanyang reputasyon, hindi ito maihahambing sa kanyang buhay. Bukod dito, kailangan din niyang isaalang-alang ang kanyang mga mahal sa buhay na umaasa sa kanya. Nakatira sila sa kanyang maliit na mundo at naroon si Kelly na naghihintay pa rin sa kanya upang iligtas siya sa lupain ng banal na alay. Dati, hindi itinago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan noong sumali siya sa Heavenly Daw Alliance dahil umaasa siyang maakit ang mga taga-title temple na maaaring humahabol sa kanya. Bukod dito, ginamit ng 5 divine elements ang kanilang natitirang lakas upang mag-ukit ng isang celestial talisman para sa kanya gamit ang isang dahon mula sa Divine Tree of Life na magbibigay daan sa kanya upang makatakas mula sa 9-star Gods of War. Ang celestial talisman ay napakalakas na kung gagamitin niya ito sa labas ng Nine Serenities Battlefield, maaari pa siyang makatakas mula sa isang Diyos. Umaasa si Alvin na hahanapin siya ng mga taga-title temple para mapatay niya sila at maipaghiganti ang kanyang Panginoon.
Sa kasamaang palad, hindi nasunod ang mga plano sa mga pagbabago. Sa halip na ang mga miyembro ng Title Temple, si Wally, ang pangalawang disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven, ang hahanap sa kanya. Paano hindi alam ni Alvin na ang pagpatay kay Wally ay maglalagay sa kanya at sa Heavenly Emperor of the Given sa magkabilang panig? Gayunpaman, itinuring niyang kinakailangan na patayin si Wally. Tutal, sinubukan siyang patayin ni Wally. Kung hindi niya papatayin si Wally, maaaring mabuo ang isang buhol sa kanyang puso dahil dito. Ang buhol na ito ay haad lang sa kanyang pag-unlad sa paglilinang. Kaya naman, pinatay niya si Wally kahit na nagpakita na ang Heavenly Emperor of the Given Heaven at sinubukang makialam. Mukhang wala akong pagkakataong patayin ang mga taga-Title Temple sa ngayon, naisip ni Alvin sa sarili. Medyo sigurado siya na ang Temple ay magpapadala lamang ng 8-star God of War, kahit papaano, para sa kanya. Wala siyang kinatatakutan hanggat hindi sila nagpapadala ng 9-star Gods of War. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas at ang 7 Orifices Exquisite Sword, sapat ang kanyang lakas para patayin ang lahat ng 8-star Gods of War. Bukod dito, mayroon siyang 79 na Heavenly Veins na magbibigay sa kanya ng walang katapusang Heaven and Earth Spirit Energy na maihahambing sa Realms of Gods. Dapat gumamit ako ng sagisag panulat. Malamang hinahanap na ako ngayon ng pinuno ng Given Alliance. Alam ni Alvin na si Jaden, ang pinuno ng Given Alliance at ang unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven, ay isang 9-star God of War. Sa oras na ito, kung makakasalubong niya si Jaden, isa na lang ang magiging opsyon niya, gamitin ang Celestial Talisman na iniukit ng 5 Divine Elements para makatakas siya. Gayunpaman, atubili siyang sayangin ito kay Jaden. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.